Ano nga po ba Yeah. ang Witness Protection Program at ano ang layunin nito sa ilalim ng ating batas? Yan. So bago natin puntahan yan, bigyan natin siya ng konteksto, no, Miss Yeng. Para sa kaalaman, ito naman ang ating exchange, o ating diskusyon ngayon para yung mga tao magkaroon sila ng mas educated opinion on the issue, no, yung kanina nabanggit mo nga yung sa na lumabas na witness doon sa mga sabungeros, 'di ba? So under the laws, sino nga ba ang pwedeng mag-testify? Lahat tayo pwedeng mag-testify as long as may kapasidad tayong i-attest yung ating nasaksihan. Ibig sabihin, lahat ng senses natin, nakita yan, narinig, okay, at capable tayo of communicating or articulating. Siyempre, may mga special rules applicable sa mga bata, for example, o dun sa mga PWDs o yung mga senses affected dun sa pag-perceive nila ng reality at pag-communicate nila, no? But besides that, under dun sa ating rules of court, no, meron po kasi tayong mga rules na applicable sa specifically criminal procedure at specifically din sa evidence. Hindi kaya nga siguro no pag may nakikita tayo sa mga social media in-upload, oh ayan kitang-kita na, naka-upload na. Bakit hindi pa automatic? Arestuhin 'yan, ipakulong 'yan, 'di ba? Ganon, sentensyahan 'yan. Alam niyo po kasi tayo ay governed by rule of law. So nakakapagod man para sa ilan dahil nga kailangan natin ng pasensya sa proseso, kailangan po natin talagang i-observe yan kasi otherwise magiging chaotic. Now balik po tayo no doon sa ating witnesses. Tama po si Ms. Yeng, meron tayong tinatawag na RA 6981. Ito po ay enacted medyo matagal na, no, April 24, 1991. Ang tawag po dito ay yung Witness Protection Security and Benefit Act. Pero ito po ay nakaugat sa isa dun sa mga rules na binanggit natin kanina, specifically sa Rule 119, Section, ano po, no, magsasabi tayo dito ng mga ilang codes, no, 17. Kasi sa ating Rules of Criminal Procedure, ito po yung rules na nag-a-apply every time meron pong nirereklamo, dinidemanda dahil may ginawa siyang krimen, no? Magsisimula yung kay piskal at iaakyat ni piskal sa korte. Ito pong rules on criminal procedure, yan po yung aming parang tawag namin diyan Bible ng mga litigators o ng mga trial lawyers katulad ko po, no? Diyan po kami magbabase kung sa lahat ng aspeto, ilan gaano ang ano no, yung kapasidad ng mga witnesses, competent ba siya, tapos ano yung order of trial, tapos meron po diyang provision discharge of accused to be a state witness. Kasi po may mga pagkakataon na may kaso na isinampa sa mahigit sa isa. So dalawa, tatlo, apat, no? Maaring lahat po sila ay ang tawag natin diyan, no, principal, no? Maaring Mhm. sila ay principal dahil direkta silang pumatay, no? Mhm. O maaring pumatay sila dahil sila nag-utos sila na pumatay by tawag doon inducement, no? Nanakot sila, nag-bribe sila, nagbayad sila. So kung sino 'yon, principal by inducement. Or meron din naman tinatawag principal by indispensable cooperation. Hindi mangyayari yung krimen. Maring hindi naman siya yung pumatay pero nagbigay siya ng elemento, no, na without which hindi magaganap, no, hindi mako-consummate, hindi makukumpleto yung krimen. So yung tatlong yan na pagkakataon, lahat-lahat yan principal. So hindi ka pwede magsabi tinakot ko lang naman siya eh. Ay, nagbigay lang naman ako ng impormasyon na gano'n, no? So hindi ako pwede. So depende sa ipe-present na ebidensya, lahat sila pantay-pantay yan, principal. Meron din naman tinatawag diyan na accomplice. Yung accomplice, pwedeng yung tinatawag natin sa layperson, no, yung mga kasabwat, no? Yung mga kasabwat, ba sabi, "Oy, ikaw kasabwat ka diyan, ha? Bakit?" No? Kasabwat ka kasi ikaw ay may kinalaman doon sa plano, no, sa criminal design at nag-cooperate ka sa pag-execute ng criminal design. So, yan ay accomplice. Ngayon, merong huli, no? Papaliwanag ko kung bakit tayo nagle-lecture tungkol sa mga to. Mhm. May huli, yung so meron accessory. Ayan. Pag accessory to the crime, ito yung tapos na yung krimen, is after the fact, no? Ikaw yung obstruction of justice kasi nilinis mo yung ano no crime scene o kaya ikaw ay
nag-profit doon sa crime na tapos na nangyari or pinatakas mo yung mga gumawa na principal at saka accomplices, no? So, accessory ka. Ngayon, okay, babalik tayo dun sa rules of court na discharge of accused to be a state witness. Pag ikaw ay accused, either dun sa tatlo, principal, maaring principal do sa direct participation, by inducement, by indispensable cooperation, or ikaw ay accomplice, or ikaw ay accessory after the fact, no? Ikaw ay may pagkakataon na, okay, kung ikaw ay jointly charged, no, with the offense, na mag-testify, ma-discharge, maalis ka doon sa joint charge, ibig sabihin sa layperson term din, tanggalin, ilaglag ka dun sa ano, no? Alisin ka dun sa demanda, no? So hindi ka na magiging co-accused, 'di ba? Kasi may isa pa pala yung conspiracy, no? Ibig sabihin ano kayo, no? Conspired, no, para mag-execute kayo nung lahat ng plano. Principal pa rin yun. So kung ano man ang kinalaman mo doon, pwede ka kapag nakipag-cooperate ka sa prosecution kasi ang prosecution si fiscal, siya yung magfa-file ng motion na i-discharge ka as a state witness. Pero, at ito ay nilift, no, doon sa batas na binanggit mo, Ms. Yeng, no, yung Witness Protection, Security, and Benefit Act. Yung elements, okay, una, no, dapat may absolute necessity. Dapat importante yung testimony mo. Ito yung testimony na hindi lang pampadagdag, pang-corroborate, talagang kung wala yung testimony mo, walang makukonvict, no, okay? Testimony is absolutely necessary. Okay? Mhm. Kaya ka pinapa-discharge, ganun ka-importante, no? Pangalawa, okay, walang ibang ebidensya na available para ma-prosecute yung offense, okay? Mhm. Except yung testimony mo, o ganun ka kahalaga, 'di ba? Mhm. Number 3, okay? Sabi ko kanina dapat absolutely necessary, hindi lang corroborating, hindi ka lang mag-confirm nung sinabi ng isa. Ang pangatlong elemento, dapat may magko-corroborate, may magpapatunay, Mhm. may Mhm. magko-confirm na oo yung sinasabi niyang totoo. No? Kasi Mhm. hindi pwedeng your word against everybody's word, di ba? Mhm. Okay, pang-apat, dapat kahit na isa ka dun sa mga dalawa o higit pang akusado do sa joint complaint for a criminal, no, case, dapat hindi ikaw ang pinaka-guilty. Guilty. Oo. Okay. May guilt man lahat dyan, hindi ikaw yung pinaka-mastermind. 'Di ba? Okay. And huli, ito yung pinaka-esensya no, no? Hindi ka dapat previously, no, na-convict ng any offense or crime, okay, involving moral turpitude, no? At kasama diyan kasi kapag sinabi mo may definition niyang crimes involving moral turpitude, so yung morality, no? Among others, and essentially ang nilift do sa Witness Protection, Security, and Benefit Act yung uh, perjury, no? For example, no? Hindi ka na-convict ng anything that will affect your integrity as a witness, no? Kaya meron kang last, no, yung pang-fifth na elemento diyan. Kasi nga naman, kung previously paulit-ulit ka nang na-convict ng crime involving moral turpitude and in particular yung perjury, nagsisinungaling ka under oath, medyo aalangan ng mo, no, qualifications mo. Under the rules of court, na lifted nga po doon sa ating batas, no, na 6981, no. So, okay, further, no, kanina nabanggit ano yung qualifications, tapos ano rin yung mga benepisyo. Okay? So, yung mga benepisyo, although syempre no, lagi itong uh, subject to managing of expectations kasi may pondo kasing required. No? Just like sa VAUSI natin, na pag-usapan natin before, no, under the law, meron talagang kailangan na socio physical tsaka yung psychological counseling, 'di ba? Tapos may housing din na kailangan, gano'n, no? So may pondo na kailangan pero minsan we run short, no, of funds kaya hindi talaga na-implement at the barangay level. But this time around, especially for those qualified under the law and under the rules of court, meron tayong mga implementing agencies. So for example, itong binabanggit natin na batas, under the DOJ ito, no? So ano yung mga benepisyo? Una,
ang pinaka-importante, no? It's also a constitutional right, yung security to life, no, and safety of the witness, no? Mhm. So meron siyang witness protection program, meron siyang safe house, no? Kumbaga, doon isi-secure yung kanyang ano, no, seguridad, no, ng kanyang pagkatao at ang kanyang health, no? Tapos syempre meron siyang ano, no, meron siyang protection, depende kung saang ahensya pa siya, no, ipapasok. For example, itong kaso na ito, as I've said, under the DOJ generally, no, yung Penumbral Implementing Agency. Pero kung halimbawa magkaroon ng investigation in aid of legislation si Congress, no, sa Senate or House of Representatives, merong specific po sila doon na rules din, no. In the same way, kung ito naman ay applicable sa mga government agencies, ang ombudsman, for example, for civil servants, no, in general, and those crimes under the jurisdiction of the ombudsman, meron din silang sariling batas, no. Mamaya pwede tayong lumipat do sa whistleblowing naman, no, that covers both public and private sector. So pero for those matters, yun ang ano, no, yun ang ating qualifications, at yan ay reflecting lang po nung qualifications under the rules of court. So gusto nating maintindihan ng publiko na ito po ay hindi siya special in isolation na batas, kundi ito po ay batas na nagpapalakas, nagsi-strengthen, nagre-reinforce nung ating criminal laws at ng ating mga rules on criminal procedure in general. Mhm. Yun pong sa eto kasi kanina nakausap natin si DOJ Secretary Boying Remulla at tinanong nga natin kung kasi nga gusto ni alias Totoy ano na maging masa ilalim sa Witness Protection Program. Pero ang sabi nila ay patuloy nilang ini-evaluate. So, it only shows na yung mga sinabi mo, Attorney Weng, ay hindi pa siguro nami-meet para mapasok siya sa Witness Protection Program. Ngayon, Tama yun. sinasabi rin niya, doon sa mga interview, past interview interviews ni alias Totoy, inamin niya na mayroon siya at sa DOJ na rin daw yung USB na naglalaman ng mga ebidensya. But of course, we don't know kung anong laman nun. Pero sa isang interview, I think sa programa ni Manong Ted Filon and DJ Chacha, ay inamin din naman niya na wala siyang na-witness talaga na actual doon sa mga krimen na nangyari. Parang pinapadala sa kanya yung video pagtapos na yung kumbaga yung job order, parang ganon, yung utos. Tapos nakukuha lang daw niya. So, ano ba yun? Makaka-apekto ba yun yung pagsabi niyang, wala naman ako talagang na-witness dyan sa lahat ng ebidensyang yan. Hindi ako naging bahagi niyan. Well, doon tayo magkakaroon ng challenge talaga, no, Miss Yeng, kasi nga paulit-ulit nating sinasabi na kapag pinag-uusapan natin ay kaso, kailangan natin, no, ma-meet yung required evidence, no, yung quantum of proof, which is proof beyond reasonable doubt. At sa pag-meet nung ganung level of proof sa isang criminal case or proceedings, ay dapat, no, qualified yung ating mga witnesses, credible, no, in other words. So kung ko lang, no, follow through doon sa sinabi ni DOJ Secretary na nasa proseso sila, no, ng pag-qualify sa kanya. Ito po, no, yung mga elemento at criteria under the rules and under the law, no. At kung itutuloy lang natin, no, kasi halimbawa lang, no, na in the process magkaroon ng posibilidad na lahat ng criteria, and specifically nabanggit mo, no, yung sa ang challenge ngayon na point out walang ibang magpapatotoo. So it appears na yung elemento na dapat yung kanyang testimony ay makorroborate, Noong nandoon sa video, no? Yes, Oo. yes. Oo. So mukhang yun ang challenge, no? Dahil walang ibang mag-corroborate nung material points nung kanyang testimony. Kasi nga, may logic din, no? At meron ding may
essence, no? Yung legislative policy na tinatawag natin doon, yung spirit ng batas, no? Bakit nga ba ganoon? Kasi come to think of it, no, in very practical terms, halimbawa, may isang tao at magsasabi siya ng napakabigat, no, na paratang sa isa pang tao at walang ibang patunay, no? Walang corroboration. So, syempre, ang ating batas may protection for both the witness and the accused, no? Not to mention the constitutional presumption of innocence unless proven otherwise. So mabigat talaga 'yon, no? So kaya yan yung siguro yung challenge, no? Kung ibabase lang natin doon sa elemento at doon sa nilatag mo kanina na scenario na nabanggit doon sa video, no? Ngayon, Mhm. assuming naman na ma-qualify siya, no, para lang sa complete reference, no, may mga rights and benefits, no? Yung unang nabanggit ko kanina, yung secured housing facility, hindi lang doon nagtatapos, no? Oo. Um, Magkakaroon din yan, continuous, no? Kasi syempre, hindi na siya makapagtrabaho. Hindi na rin siya makakalabas, no? Yung means of livelihood, may assistance din yan siya, no? At kung siya ay nasa isang ahensya ng gobyerno o nasa isang opisina, siya ay hindi dapat alisin, no, i-dismiss, i-terminate, or even ma-demote, no? At mamaya pwede natin yan idugtong doon sa ating Whistleblower Act or doon sa Mhm. blowing policy ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasi yung essence naman, no, or significance ng mga Whistleblowing Act is mainly to protect from retaliatory attacks, no? Okay. Specifically sa demotion, Sige. termination, dismissal from the offices where they belong, no? Iba Okay. naman dun sa case nito kasi hindi naman siya yung typical ng mga previous celebrated no cases ng whistleblowers na connected doon sa Okay. isang ahensya. So talaga, Attorney Weng, base doon sa mga kaninang sinabi mong detalye, yung mga ano po, sino ba yung mga kwalipikado, ano ay talagang kailangan masusi ang pag-evaluate kung talaga bang katanggap-tanggap ito bilang isang sa ilalim ng Witness Protection Program ang isang individual. Yes, at dun sa ating mga tagapakinig kanina no na na-miss yung mga elements for qualifications. Meron tayo no at ito'y nasa DOJ portal din no, yung mga disqualified, no, mga disqualified. Disqualified apply na natin siya kay ano no alias Totoy no. Totoy, So oh. kung halimbawa yung offense na related do sa testimony niya ay hindi naman grave felony. So sa case na to, check na yon no. So hindi naman siya ex yun, no. So hindi naman siya disqualified dahil apparently murder ito no at malawakan yung kanyang ina-assert dun sa kanyang supposed knowledge, no. Yung kanyang testimony cannot be substantially corroborated in its material point. Babalik na naman tayo, no. Ito yung kanina na pag-usapan natin na dahil nga doon sa video na sinabi niyang walang maaaring mag-testify to corroborate, to confirm, affirm. Maring ito yung what the law enforcers are trying to contend with, no, kung mamimit itong common element na ito, no, both under the rules of court and under the law, no. Yung member ng family niya up to second degree of consanguinity or affinity has not been threatened with death or bodily injury. In other words, dapat or siya mismo, no, ay subject to threats, no? So mukhang ito naman automatic, no, na dahil sa nature nung krimen na involved ay meron ding kaakibat, no, na threat, potential or immediate dun sa kanyang sarili at sa kanyang mga kamag-anak din, no, kung siya ay magte-testify talaga. At kung siya ay law enforcement officer at siya ay magte-testify against another law enforcement officer, so hindi naman to present. So I think no dun sa mga grounds for disqualification, mukhang talagang yung number 2 ang ano at yung kanina rin sa qualifications yung element na yon na kung may makakapag-attest, confirm, corroborate doon sa material points ng kanyang magiging testimonya. So kanina bago tayo matapos dun sa unang ano no segment ay nabanggit mo Miss Yang siya ay nasa PNP. Oo, protective custody po ng PNP. So anong Yes. pinagkaiba nito, attorney? Mm-mm. So parang ito ay transition no kasi in the process of qualifying uh,
si Totoy, no, into a state witness, siya ay later on, at ito rin naman yung statement ng ating PNP, kapag siya ay qualified na maging state witness, ito turn over na siya sa DOJ at doon na niya ah, ma doon na siya magko-qualify din sa mga benefits under the law, no? Kasama na doon yun ngayong housing, security escort services, halimbawa para secured siya sa pagpunta niya sa kung saang korte siya o saang opisina siya magte-testify, magbibigay ng kanyang testimonya o ng statement, pati yung mga medical assistance at even assistance extending to his family actually, no? Mhm, mhm. So, parang transition. Pero, okay. Alright. Kasi sinasabi rin naman niya may mga bantana sa kanyang buhay at kanyang pamilya. So, Mm-mm. siguro for now, habang wala pang decision talaga, might as well i-protective custody muna ng PNP. Pero, hindi katulad, syempre magkaiba yung benepisyo, yung pwedeng ibigay sa kanya. Yes, oo, definitely, no? So kasi kung tatantyahin natin ngayon, no, nasaang estado na ba si ano, no, alias Totoy? Ano bang estado ng kanyang ano, no, existence ngayon as a witness, no? Ano ba yung category? Wala pa no? Wala pa kasi sa ngayon, nasa proseso pa siya na Mhm. kina-qualify pa siya. Well, naging controversial talaga because of social media at saka mas mabilis ngayon kumalat dahil nga na-upload, 'di ba, yung mga videos tapos na-cover din siya ng mga ano no, ng mga Nagsasalita uh, siya eh. Talagang nagpapa-interview din naman kasi siya. yes, yes, Oo. oo, napanood ko He rin was yun. willing to talk talaga. Oo. Yes, oo. But the thing is, okay, so ibalik ulit natin sa konteksto kasi hindi rin naman tinatanggap sa korte yung trial by publicity, no? So, meron tayong tamang venue, proseso para yung kung ano mang kinalaman niya, kung siya man ay credible witness, may personal knowledge, ay mailapat doon sa elemento ng offense or crime na dapat isampa doon sa tamang taong akusado, 'di ba? Mhm, So mhm. kung halimbawa, upload, ganyan, and this applies to any and all kinds of witnesses and Aha. offenses, maaring maging electronic evidence, for example, no, na additional exhibit na in fact, in-interview siya sa ganito, pero hindi mo pwedeng sabihin na automatic judicial notice yon, no, ng ating mga husgado, members ng judiciary na, napanood ko na, so automatic, exhibit A yan, no? Mhm. May paraan na yan ay ipresenta, may mag-identify, mag-authenticate, no? At kung electronic evidence, may rules on electronic evidence pa kasi sabi mo kanina, may mga video na pinapadala sa kanya pagtapos na yung job order, ganyan. So, may proseso din na i-authenticate yung mga videos na yan. Yan ba ay edited, altered? Yan ba Mhm, ay mhm. Oo. ano, no, na bago, no? Kasi lalo na ngayon, no, ang daming paraan para talaga maisingit, ma-alter yung boses o palabasin na nandun yung isang tao, no? At ito'y pinag-uusapan po nating rules, ha? Walang Aha. relasyon sa guilt ng mga tao na involved, no? Kasi kung yan ay papasa dun sa mga ganun katinding proseso natin sa korte, tapos yan ay i-offer din ng abogado na magiging private prosecutor at the public prosecutor for the ano no At appreciation of the oo, kasi judge. at the end of the day talagang napakahalaga, kailangan maging careful talaga sa ebidensya. Kasi yun, kasi 'di ba sa mga korte kahit na sabihin mong kahit na anong kaso 'yan, kahit na gaano ka guilty yung taong inaakusahan, kung wala kang ebidensya, walang Yes. nandoon yung nandoon pa rin yung chance na talagang hindi mo mapapa-convict yung taong yun. Tama 'Di 'yan, ba? 'no? At saka, kung pinag-uusapan natin ah, yung integrity, 'no? Aha. Integrity kasi ng proceedings ay Oo. talagang kailangan natin pag-ingatan talaga, 'no? Yung quality ng, evidence. At Mm. yung evidence na pinag-uusapan natin Miss, yan is isa lang dun sa marami, testimonial evidence 'yan, 'no? Kasi meron pa tayong, documentary evidence, kasama dun yung mga Hmm. recordings, 'no, Mm. pictures at, under electronic evidence, 'no, at meron tayong object evidence, Mm, yung mm. mga ginamit In a na way ano 'no, 'no. dapat din careful din itong si alias Totoy sa pagsasalita. Kasi naalala ko nung siya unang-una siyang,
na interview ng live. Kasi sa kabilang channel, sit down interview eh. Pero unang-una yung live interview niya dito sa One Balita Pilipinas. Kasunod naming na interview after siya magsalita ay si yung sa side naman nila ng kabilang campus na si Attorney Kapunan, and she was saying na sa lahat ng mga sinabi niya, madadagdagan pa maliban dun sa 5 kasong isinampa namin, ay dadagdagan pa namin ng cyber libel. Kasi may mga bago na naman siyang sinabi doon. So, he should also be careful din pala pag ganito. Yes, Ganito oo, ka oo. controversial or ganito kalaki yung kaso. Anyway, ayan. Okay, balik tayo dun sa Witness Protection Program. So, sa lahat ng gusto mag-apply, kasi naalala ko, may mga gusto rin na sumailalim sa Witness Protection Program pagdating naman sa yung sa kaso ng yung sa ICC ngayon, Mhm. na witness sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I mean, sabi mo nga, basta ma-qualify, makita yung qualification na pwede, ay mako-consider sila sa witness, bilang witness, sa ilalim ng Witness Protection Protection Program. Oo. program. Kailangang maunawaan ng publiko at kahit ng mga witnesses na yung witness protection program, isa itong paraan na number one, i-discharge yung isa sa mga co-accused. Pangalawa, ito po ay agreement po with the Department of Justice. May memorandum of agreement in fact no covering yung kabuuan nito, no? So it's really, kung pupunta po tayo sa ibang mga jurisdictions, no, mga ibang bansa, may ganitong mechanism din talaga, no. It's public-private partnership kumbaga in terms of law enforcement. Yung instead na mag-net widening, pinapartner nila yung mga entities, juridical entities na o sige, pwede na lang tayong kumuha ng mga witness na willing, pero para meron naman silang qualification at credible na magiging testimony, ito yung mga criteria. Tapos, once qualified na siya, mag-enter po siya into memorandum of agreement. So, kontrata ito. So, ibig sabihin lang, kapag kontrata, kapag ikaw ay pumalya, may breach. Ayun. 'Di ba? May breach of contract. At hindi lang yon. Dahil ang pinag-uusapan ay testimony, maaari ka pang sampahan ng kaso for perjury. 'Di ba? So, lahat yan ay consequence kung ikaw ay papalya doon sa memorandum of agreement. Ano ba yung nakapaloob dun sa memorandum of agreement? So, once, halimbawa, ayan, no? So, simulan, anuhin natin, no, yung timeline. Nasa, may, ano siya, no, may pasabog. Tapos, na-capture ng media. Tapos, ngayon, nasa protective custody ng PNP. So, transitioning kasi kina-qualify siya as state witness, assuming na ma-meet lahat ng criteria, qualifications as state witness, ito-turn over po siya sa DOJ, magpipirmahan po ng memorandum of agreement. Ngayon, yung memorandum of agreement na yan, kanina binanggit natin yung mga rights and benefits niya. Siyempre, may karampatan yan na obligations din, no? At yan ay halimbawa, primarily, mag-testify siya. Every time na kailangan niya mag-appear to testify, provide information as he undertook to provide, siya ay dapat mag-testify. Ano pa? Huwag din siyang mag-commit ng crime, no, pending the proceedings, at habang siya ay nasa witness protection program at under pa siya ng memorandum of agreement, no, wag din siyang mag-obstruct syempre ng kahit ano pang pamamaraan dun sa proceedings, no, at to take all necessary precautions to avoid detection by others of the facts concerning the protection provided under him. Hindi ito parang siniselfie in IG story, chinichika, 'di ba? Na ako ay nasa witness protection program at ito yung mga ini-enjoy ko ngayon, no? Nagmamayde ganyan, hindi pwede 'yan, no? Very yan, no? Confidential 'yan, no? To comply with all legal obligations and civil judgments against him, to cooperate with respect to all reasonable requests, kung halimbawa hindi lang sa DOJ, sa korte, kung siya iimbitahan ng ibang ahensya ng gobyerno, to facilitate the proceedings, no, at para ma-ferret out yung truth, siya ay kailangan mag-cooperate, no, at to regularly inform the appropriate
program official of his current activities and address. Ngayon, doon sa address naman, nabanggit natin kanina, no, maaring magkaroon kung halimbawang grave at imminent yung threat sa kanyang buhay at security at sa kanyang pamilya, meron ding pabahay, livelihood at certain assistance, no, even sa education ng mga anak. Depende talaga yan sa kaso, no, case to case basis as may be needed yan, no. Pero yun yung nakalatag sa batas.